Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, konotasyon at pag-unawa sa tekstong naratibo. Pabula. Basahin natin. Siya ang aming ilaw ng tahanan. Mabigat ang loob ko sa kanya. Nabunutan ako ng tinik sa iyong tulong. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga ito? Ito ba ay mga totoo o literal na kahulugan ng mga salita? Ang ilaw ng tahanan, ang mabigat ang loob, ang nabunutan ng tinik, ay mga halimbawa ng konotasyon. Ano ang konotasyon? Ang konotasyon ay hindi literal na kahulugan. May malalim o pahiwatig na kahulugan. Mga halimbawa, may mababang loob siya. Siya ay haligi ng tahanan. Magaan ang loob ko sa kanya. Ang buhay ay gulong ng palad. Basahin natin. Ang leyon na may mabigat na kamay. Sa isang kagubatan, may isang leyon na kinatatakutan ng lahat. Sinasabi ng mga hayop na siya ay may mabigat na kamay. Kapag may nagkamali, agad niya itong pinaparusahan. Isang araw, nadapa ang isang munting kuneho habang naglalaro at aksidenteng natapakan ang buntot ng leyon. Nag-alala ang kuneho at umiyak. Ngunit sa halip na magalit, naalala ng leyon ang sinabi ng matandang pagong. Ang tunay na malakas ay may magaan na puso. Napaisip ang leyon. Hindi niya pinarusahan ang kuneho. Sa halip, tinulungan niya ito. Simula noon, hindi na siya tinawag na leyon na may mabigat na kamay, kundi leyon na may ginuntuang puso. Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang ibig sabihin ng mabigat na kamay? Ano ang naging damdamin ng kuneho? Ano ang suliranin sa kwento? Paano ito nalutas? Ano ang aral ng pabula? Sabihin kung ito ay konotasyon o hindi. Malakas ang ulan kahapon. Ito ay hindi konotasyon.
Isa kang ahas ng kaibigan. Ito ay konotasyon. Mabango ang mga bulaklak. Ito ay hindi konotasyon. Ikaw ang boses ng naaapi. Ito ay konotasyon. Umaapoy ang kanyang mata sa galit. Ito ay konotasyon. Ang konotasyon ay mas malalim na kahulugan ng salita. Ang pabula ay isang tekstong naratibo na may aral. Mahalagang tukuyin ang tauhan, damdamin, katangian, suliranin at solusyon upang maunawaan ang kwento. Gawin natin. Isulat ang K kung konotasyon at HK kung hindi konotasyon. Ikalawang araw, konotasyon at pag-unawa sa tekstong naratibo. Tukuyin ang kahulugan na pinahihiwatig sa pangungusap. Maraming plastic sa mundo kaya't di dapat agad-agad na magtiwala. Ang kahulugan nito ay B. Taong may mapagkunwaring ugali. Hindi siya gusto ng kanyang empleyado dahil bato ang kanyang puso. Ang kahulugan nito ay letrang B. Walang pakiramdam. Hindi kailanman matutumbasan ng kahit ano pamang ginto ang pagtulong sa kapwa. Ang kahulugan nito ay letrang B. Karangyaan o kayamanan. Nabunutan ng tinig ang kanyang dibdib nang tulungan siya ng kanyang kapatid. Ang kahulugan nito ay letrang B. Pagsubok sa buhay. Ang mga salitang may mas malalim na kahulugan ay tinatawag na konotasyon. Mas mapapalawak natin ang ating kaalaman sa pamamagitan ng pag-unawa ng mas malalim na kahulugan ng bawat salita. Basahin natin. Ang usa na may bakal na puso. Sa isang luntiang kagubatan, may isang usa na kilala sa tawag na may bakal na puso. Hindi siya agad naaawa at madalas ay hindi tumutulong sa iba. Isang araw, dumating ang malakas na bagyo. Bumagsak ang isang sanga at naipit ang maliit na kuneho. Narinig ng usa ang paghingi ng tulong. Sa una, hindi siya kumilos dahil sanay siyang hindi makialam. Ngunit naalala niya ang sinabi ng matandang kuwago. Ang pusong marunong makinig ay pusong tunay na matatag. Dahil dito, tinulungan ng usa ang kuneho hanggang makalaya ito. Simula noon, hindi na siya tinawag na may bakal na puso,
kundi may ginuntuang puso. Ano ang ibig sabihin ng bakal na puso? Ano ang sanhi ng pagkakaipit ng kuneho? Ano ang naging bunga ng pag-alala ng usa sa payo? Ano ang aral ng kwento? Ano ang maaaring mangyari pagkatapos ng kwento? Sanhi at bunga. Ang sanhi ang dahilan ng pangyayari. At ang bunga ang resulta ng pangyayari. Halimbawa mula sa kwento. Sanhi, dumating ang bagyo. Ang bunga nito ay naipit ang kuneho. Sanhi, naalala ng usa ang payo ng kuwago. Bunga, tinulungan niya ang kuneho. Ibigay ang tamang pagkakasunod-sunod na mga pangyayari. Una, kilala ang usa na may bakal na puso. Pangalawa, dumating ang malakas na bagyo. Pangatlo, naipit ang kuneho sa sanga. Pang-apat, narinig ng usa ang paghingi ng tulong. Panglima, naalala niya ang payo ng kuwago. At panghuli, tinulungan niya ang kuneho. Ang konotasyon ay mas malalim na kahulugan ng salita. Upang maunawaan ang tekstong naratibo, kailangang matukoy ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Sanhi at bunga, posibleng wakas at makabuo ng buod. Gawin natin. Iguhit ang usa at kuneho. Sumulat ng 3 hanggang 4 na pangungusap na buod ng kwento. Ikatlong araw, high frequency words. Kahulugan ayon sa konteksto. Pang-ukol, pagbasa ng wasto. Basahin natin. Ako. Ikaw. Tayo. Siya. Ang. Sa. Dito. Nang. At. Para. Mga. Ito. Doon. Ang mga salitang madalas nating gamitin ay mahalaga sa pagbasa at pagsulat. Kapag alam natin ang kahulugan at tamang gamit ng mga ito, mas maunawaan natin ang ating binabasa. Basahin natin. Ang kwento ay tungkol sa bansa. Ang regalo ay para kay Binibining Cruz.
Ang mga libro ay mula sa pamahalaan. Ang balita ay tungkol sa aming paaralan. Ang tungkol sa ang parakay. Ang mula sa ang tungkol sa ay tinatawag na pang-ukol. Ano ang pang-ukol? Ginagamit ang pang-ukol upang pag-ugnayin ang mga pangalan at iba pang bahagi ng pangungusap. Mga karaniwang pang-ukol. Ayon sa, ayon kay. Sa, kay. Para sa, para kay. Ni, nina. Mula sa, mula kay. Sa mga. Halimbawa ng pang-ukol sa pangungusap. Ang tulong ay para sa mga nasalanta ng bagyo. Ang desisyon ay ayon sa patakaran ng paaralan. Ang gantimpala ay binigay kina Pedro at Juan. Ang awit ay ukol sa pagmamahal sa bayan. Pang-ukol ay mga salitang nag-uugnay sa pangalan o panghalip sa iba pang bahagi ng pangungusap at karaniwang sinusundan ng sa, kay, kina, at iba pa. Gawin natin. Piliin ang tamang pang-ukol upang mabuo ang pangungusap. Ika-4 na araw, high-frequency words, kahulugan ayon sa konteksto, pang-ukol, at pagbasa ng wasto. Tukuyin ang angkop na pang-ukol. Ang regalo ay ibinigay kaya kay Ana at Maria. Ang angkop na pang-ukol ay kina. Ang proyekto ay ukol sa kalikasan. Ang angkop na pang-ukol ay ukol sa. Ang balita ay narinig ko kay sa nanay. Ang angkop na pang-ukol ay kay. Ang medalya ay ibinigay kay sa Pedro. Ang angkop na pang-ukol ay kay. Ang pagpupulong ay tungkol sa para kay darating na pista. Ang angkop na pang-ukol ay tungkol sa. Pang-ukol ay mga salitang nag-uugnay sa pangalan o panghalip sa iba pang bahagi ng pangungusap at karaniwang sinusundan ng sa, kay, kina, at iba pa. Basahin natin. Ako, ikaw, tayo, siya, ang, sa, dito,
ng at, para, mga, ito, doon. Hanapin sa mga pangungusap ang pang-ukol. Ibinigay ni Carlo ang lapis kay Ben. Ang pang-ukol ay kay. Ang kwento ay tungkol sa kabayanihan. Ang angkop na pang-ukol ay tungkol sa. Ang regalo ay mula sa aking kaibigan. Ang pang-ukol na ginamit ay mula sa. Ang pagkain ay para kay Lola. Ang pang-ukol na ginamit ay para kay. Ang libro ay nasa mesa. Ang pang-ukol na ginamit ay nasa. Gawin natin. Isulat ang tamang pang-ukol upang mabuo ang pangungusap. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Pilipino. Paalam!